Mabuhay og madayaw Dabawenyo. Ako diya sa Aliyah Maydi Rodriguez nakatakaroon sa Magsaysay Park kung asa ginadaos ang 39 Kadayon Festival. Naata dere kay para tan-aw na to ang mga tribo na naa diriya ug alamon pud nato ang mga laylahing tradisyon. Dali at adtuon na nato sila. Og hapit ta pud ta sa lugar na gusto jud naton diskubrihon ug alamon ang ilang mga history. Halika adtuhon na nato siya. Naa na ta diri sa lugar na gusto naton diskubrihon, ang Matigsalog. Hali, diskubrihon na to ang history ug mga tradisyon diri sa Matigsalog. Sa Matigsalog Tribe at meron po tayong i-interviewin na isa po sa mga member nila. Halika at kilalanin po natin siya. Mabuhay at madayaw po. Mabuhay ug madayaw. Ako si Angeli Benito, part sa tribong Matigsalog. May itatanong po ako about po sa tradisyon nyo po. Ano-ano po yung mga tradisyon nyo po dito as a tribe po? As sa Matigsalog, madami kami iba't ibang tradisyon at kultura. Meron kaming tradisyon na every time magpa-plant kami or mag-harvest, mag-aalay kami ng dasal or tinatawag namin itong ritual. Or ritual sa inyo, sa amin tinatawag namin itong panubad. Panubad. Saan po ba galing yung salitang panubad po? Ito yung lingwahe namin. Tapos translate ko lang into English, kaya ang tawag sa English ay ritual. Ritual. Gaano po ka-importante po para sa inyo ang pagprepreserba po ng inyong mga kultura? Hindi lamang sa aming tribo kundi sa 11 tribe na importante talaga na ma-preserve ang tradisyon at kultura dahil kung hindi ito ma-preserve, maaring mawala ito. Dahil sa pagkakaalam ko sa Philippines, meron tayong 144 na iba't ibang mga katutubo. And kung ang aming tribe ay part doon sa 144, pero kung hindi ito ma-preserve sa mga sumusunod na henerasyon, maaring mawala ito at hindi na makita muli ng mga susunod pa na mga henerasyon. Maaring hindi na ma-experience ang kinalakihan namin, yung na-experience namin. Kaya dapat talaga. Okay. Ano po yung mga challenges nyong nararanasan po as a member po ng Matigsalog Tribe po? Naranasan ko or ng tribo namin? Ng tribo nyo po. Marami kaming mga struggles and difficulties na napagdaanan at isa na dyan ay ang hindi mapagkaila na madami talaga sa atin ang mayroon na kaming na-experience na discrimination. Kasi hindi kasi natin pwedeng i-discriminate ang tribo kasi sa pananalita, sa pananamit or sa kung ano yung klaseng pamumuhay na meron sila kasi yun yung sila. Oo, paano maging unique ang isang tribo or ang isang tao kung wala silang pinagkaiba? Kaya naging unique kami dahil dun sa tradisyon at kultura at dahil hindi naintindihan ng karamihan, kaya nade-discriminate kami. At isa pa sa mga problema na pinagdaanan namin ang kakulangan sa edukasyon. Kaya hindi rin kami or ang mga kababayan ko hindi rin namulat or natuto ng mas maaga dahil sa kakulangan sa edukasyon. As a member po, ano po ba yung mga like na kinalikihan nyo na po sa sa Matigsalog Tribe? Tawag po nito like ganito po yung mga gawa nyo po? Sa paggawa? Opo, sa paggawa po lang mga or baka may mga sayaw pa po kayong mga tradisyon rin po na ginagawa po. Sa amin kasi kasali na doon sa pag-preserve ng tradisyon at kultura, ang pag-preserve ng sayaw, ang pag-preserve ng musika, at pag-preserve ng mga bagay-bagay na nasa amin. Kaya hanggang ngayon, very thankful ako na
marunong akong sumayaw, marunong akong kumanta sa traditional way. Kasi naturuan ako nung bata pa ako. Kaya ngayon nagamit ko siya at itinuturo ko din sa mga sumusunod pa na henerasyon. Ako po bilang po hindi po bilang kasali po sa inyong grupo po. Ano pong aral po ang maibibigay niyo po sa amin regarding po kung yung sa pagdi-discriminate nga po, yung like anong aral po? Advice. Mahirap kasing magbigay ng advice sa mga tao kasi meron tayong iba't ibang mga paniniwala, meron tayong iba't ibang perception sa sarili. Pero para sa akin, ang maaari kong maisabi or advice sa iyo at saka sa mga manunood na irespeto natin ang mga tao. Kasi meron tayong iba't ibang mga paniniwala sa sarili, kaya respetuhin natin sila kung ano man yung desisyon na gusto nila. Yun lamang kasi kung marunong tayong magrespeto, maaaring mag-spread ang love. Yun yung pinaka-importante talaga. Yung harmony po talaga, no? Yung unity po, wala po talagang diskriminasyon. At yun, gaya, sa mga nanonood po, yun, gaya nga po na sinabi ni Ate Angeli po, yung sana po, yung mga hindi kasali na mga membro, bigyan po natin silang respeto kasi nagre-respeto rin sila sa atin. Nakakaaliw po talaga ang mga tradisyon nila at nakakatuwa dahil as a hindi po member, talagang yung mga gawa nyo palang namamangha pa lang po. Opo. Kasi isipin nyo po, yung mga ganyan parang hindi madaling gawin pero nagagawa nyo po. Talagang nakaka-amaze po talaga. Kasi nga ang tribe ay very creative. Wala mismong nagturo. Sila mismo yung gumawa kasi through creativity. Yes. Opo. Talagang kakaiba po talaga, no? At yun lang po, salamat po sa pagsagot at pagpayag po sa interview na to, Ma'am Angeli. You're welcome. Thank you po. At yan lang po at maraming salamat.